sumala sa IBBRE, mao'y basahon sa Cycle C. Pero wala na ako pilihan ni Hapon precisely because 1 Corinthians 12, especially 8 to 11, na wala ma-appeal, o na siya ang gifts of the Holy Spirit. So, tungkol kay ginakangan pa na siya, sa ato ang bahin na kung ato ang basahon, ibuko na ito, mahimo na ng chapter 12, verses 3 to 13. Sa audio, sa dictionary, walay 8 to 11. E kanang 8 to 11, o na siya ang detalye sa mga gifts of the Holy Spirit. Pero ato ng basahon, ito sabi nila. Pero ato sa tanawon ang Romans. Kung saan may gisulti diya sa Romans chapter 8, verses 8 to 17. Taas din ba yan eh, no? So, niingon si San Pablo nga sa mga taga-Roma. Sugod sa versikulo 8 of chapter 8. Niingon si San Pablo, and those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh. On the contrary, you are in the Spirit. If only the Spirit of God dwells in you. Okay? Muna gitawag the indwelling of the Spirit. Now, whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Okay? But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is alive because of righteousness. Okay? If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also through His Spirit that dwells in you. Consequently, brothers and sisters, we are not debtors to the flesh to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So St. Paul here is talking about the difference between the flesh and the spirit and the discipline whenever in order to live in the spirit. Di mo na nga ang charismatic movement na ikusa katawag na sa seminar na pamahimuon. At sa may tawag na life in the spirit seminar. Or walking with Jesus. Okay. Now, let's continue. Verses 14 to 17. For those who are led by the Spirit of God are children of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a spirit of adoption, through which we cry, Abba, Father. By the way, Abba is Aramaic for Father. So, Abba, Father, i-translate lang. Muna na nagpunta siya, Hallelujah, praise the Lord. Kanang praise the Lord, muna meaning sa Hallelujah. So, Abba, Father. Pero kung sabi na kalahin niya ng Abba, kanang Abba is the. It's also the Hebrew language, the Hebrew term for children to call their parents. Hindi siya formal na title. This is an intimate title. So, pag matawag kang Abba sa Ginoo, in other words, we are very close to Him. Damaray. Masahin. Damaray. Pamarahig na tawagan. Kulang sa ako, tatay, or sa paman. Papa, daddy, okay? So, sa nakamata, kailangan personal tayo. And this is the beauty of the expression. Pero madugog na ito, Abba, Father, it is actually a translation because Abba means Father. Okay? Bishem, That's why Abraham, Aminadab, daghan kay mga ngalan sa Old Testament na ay Ab. Isa pa ba? Absalom. Anak ni David, Absalom. Ang amahan, kalinaw. Absalom. Na siya meaning, no? So, nindot kayo nakapulo. And then verses 16 and 17. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ.
if only we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. So mo na dimension sa alternative second reading. Ang pagpahinumdum ka nato nga kita, mga anak sa Diyos, o ang naghimo ka nato nga mga anak sa Diyos, mao ang Espiritu. Iyang Espiritu. So, we recall the sacrament of baptism. No? Katawo ta din sa kalibutan, pinaagi sa atong mga inahan. Kapag natawo kita sa simbahan, diin kita nahasakop isip mga bahid sa lawas ni Kristo, pinaagi sa bunyag. No? And this is also a very important dimension. And then, himugatan kini sa sacrament of confirmation. Nagilingkod kita isip mga anak sa Diyos, kung ihatagan kita sa iya mga nagkalain-lain na gasa na ato ang angayan na hatagan ng pagtagan usap. Kung ato ang gisnubrikon, aron atong maumpat, kung atong makaangkin. Okay? So, muna siya ang alternative reading. Now, ang second reading,